Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Pakibati naman po ang ating mga katabi. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating serye tungkol sa mga katangiang ipinakita ni Jesus. Mga katangiang hindi lamang dapat nating pag-aralan, kundi dapat ding makita sa ating buhay at atin ding ipinapamuhay bilang kanyang mga alagad at bilang isang iglesia. Maaring itanong natin, bakit ba mahalagang lumago sa wangis ni Jesus? Kailangan nating lumago sa wangis ni Jesus sapagkat ito ang malinaw na layunin ng Diyos sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Hindi lamang tayo tinawag upang maniwala at sumampalataya kay Kristo, kundi upang mamuhay din tayo na katulad niya. Ang tunay na paglago sa pananampalataya, mga kapatid, ay hindi lamang nasusukat sa dami ng ating nalalaman o sa dami ng ating nagagawa, kundi sa pagbabago ng ating puso at pag-uugali. Habang tayo po ay lumalago sa wangis ni Jesus, mas nagiging malinaw sa ating buhay ang kanyang pag-ibig, kababaang loob at yung ganap na pagsunod sa Diyos. At sa ganitong paraan, ang ating buhay ay nagiging buhay na patotoo ng Ebanghelyo. Hindi lamang sa ating mga sinasabi, kundi higit sa lahat sa ating ipinapamuhay. Dahil dito napakahalaga ng sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 11 verse 1, na tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Sabi sa NIV, imitate me as I imitate Christ. Katulad ni Pablo, wala tayong ibang dapat tularan kundi si Jesus. Sapagkat si Pablo mismo ay walang ibang tinularan kundi si Kristo mula nang siya ay maging tagasunod. Ipinapakita nito na ang layunin ng Diyos sa ating buhay ay hindi lamang upang tayo ay iligtas, kundi baguhin din tayo at tularan siya sa pagkatao at katangiang ipinakita niya. Siya ay Diyos na makapangyarihan, ngunit kailanmay hindi itinaas ang sarili. Siya ay Panginoon, ngunit namuhay bilang isang lingkod. Siya ay dakila, ngunit piniling magpakababa. At kapag sinuri natin ang buhay ni Jesus, makikita natin ang isa sa mga katangiang nangingibabaw sa Kanya. At isa sa mga katangiang nabanggit sa Colossus chapter 3, verse 12 to 14, ay ang kababaang loob. Ayon sa diksyonaryo, ang kababaang loob o humility sa Ingles ay ang katangian ng di pagiging palalo, di pagmamataas, at pagkilala sa sariling limitasyon nang hindi nagmamalaki sa mga kakayanan o anumang tagumpay. Ito po ay ang pagpapakita ng respeto sa kapwa at pagtanggap na hindi laging nakatataas sa iba. Iyon po ang kababaang loob, mga kapatid. Kaya ngayong araw, ating pagbubulayan kung bakit kailangan nating lumago sa wangis ni Jesus at kung paano ipinakita ni Kristo ang kababaang loob na ito bilang pundasyon ng kanyang buhay at ministeryo. Naway sa ating pagninilay, tayo ay mahikayat na hindi lamang makinig, kundi mamuhay na may pusong mapagpakumbaba. Sapagkat dito nagsisimula ang tunay na paglago sa pananampalataya. Hindi lamang itinuro ni Jesus ang kababaang loob sa kanyang mga alagad. Ipinamalas niya ito sa kanyang buhay, ministeryo, at maging sa kanyang kamatayan. At ngayong umaga ay samahan ninyo akong bulayin kung paano ipinakita ni Jesus ang kababaang loob. Paano ipinakita ni Jesus ang kababaang loob? Una, sa pamamagitan ng pagsasantabi ng sariling kapakanan o yung selflessness. Makibukas po kayo sa akin sa Filipos chapter 2, verses 6 hanggang 7.
Filipos chapter 2 verses 6 hanggang 7. Babasahin ko po siya sa Ang Salita ng Diyos version. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Sa talatang ito, ipinapakita ni Apostol Pablo ang lalim ng kababaang loob ni Jesus. Si Jesus ay tunay na Diyos. Hindi siya mas mababa sa Ama. Hindi siya nilikhang nilalang lamang. Siya ay may ganap na karapatan at karangalan, kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos. Si Jesus ay nagpakababa from womb to tomb, sabi ni Brother Jason sa kanyang mensahe. Kahit na si Jesus ay Diyos na maluwalhati at makapangyarihan sa lahat, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Hindi niya ginamit ang kanyang pagka-Diyos upang gamitin ang kanyang karapatan. Hindi niya itinuring ang kanyang posisyon bilang isang bagay na dapat panghawakan para sa sariling kapakinabangan. Sa halip, ano po ang sinabi ng talata? Kusa niyang binitawan. Pansinin natin mga kapatid yung salitang kusa. May pumilit ba kay Jesus para gawin yung bagay na yun? Walang pumilit kay Jesus. Ang piliing magpakumbaba ay hindi bunga ng kahinaan, kundi ito'y bunsod ng kanyang pag-ibig at pagsunod sa plano ng Ama. Hindi niya isinuko ang kanyang pagka-Diyos, kundi isinantabi niya ang kaluwalhatian at ang mga pribilehiyo nito. Pinili niyang pumasok sa limitasyon ng pagiging tao. Hindi na mahalaga kay Jesus kung ano ang mangyari sa kanya. Basta mailigtas lamang tayo sa puot ng Diyos at sa kaparusahan ng kasalanan. At higit pa roon, namuhay na isang alipin. Sa konteksto po ng panahong iyon, ang alipin ang may pinakamababang katatayuan sa lipunan. Walang sariling karapatan. Alam niyo po mga kapatid, ang salitang alipin ay tumutukoy sa isang taong walang sariling interes at ganap na nakatuon sa pagsunod sa kalooban ng kanyang pinaglilingkuran. Iyon po ang alipin. Ang kababaang loob ay hindi nasusukat sa mga sinasabi o ginagawa lamang natin, kundi sa mga bagay na pinipili nating isuko o isantabi para sa iba. Ito ang mga bagay na kahit mayroon ka at ginugusto mo, ay kusa mong bibitawan at ilalaan para sa iba. Hindi kailanman nararapat kay Jesus bilang Diyos ang mamuhay na isang alipin, na ipanganak tulad ng isang karaniwang tao, ni ang magpakababa at mamatay sa krus para bayaran ng kasalanan ng mga tao. Hindi ganoong klaseng treatment at buhay ang nararapat para kay Jesus. Ngunit isinakripisyo niya ang kanyang kaginhawahan, ang kanyang karapatan bilang Diyos. Bilang tao, ang isang tabi, ang sariling kapakanan ay tila napakahirap gawin at ipakita. Lalo na kapag may mataas na antas ng pinag-aralan, may mataas na estado ng buhay at kilala sa lipunan. Mga kapatid, maging tapat tayo sa ating sarili. Ilang beses na nating ginamit ang linyang, may karapatan naman ako. May karapatan akong magalit. May karapatan akong hindi mamansin. May karapatan akong unahin ang sarili ko. Hindi ba't palagi po nating ibinibida ang ating mga karapatan? Pero kung si Jesus na may ganap na karapatan bilang Diyos ay hindi niya ipinaglaban ang kanyang sarili, sino po tayo para mag-rely ng higit sa ating mga sarili?
Kung hindi tayo marunong magparaya sa maliit na bagay, paano tayo makasusunod sa Diyos sa mas malalaking bagay? Kapag nasaktan ka, ang natural mong tugon ay gumanti. Ngunit ang tanong, mas mahalaga pa ba ang pride mo kaysa sa relasyon? Selflessness is costly. Masakit magparaya. Masakit umunawa. Masakit magpatawad. Pero hindi ba mas masakit ang krus na pinili ni Jesus para sa atin? Dinadaya lamang natin ang ating mga sarili kung sinasabi nating mahal ko si Jesus, ngunit hindi naman tayo nakahandang isantabi ang ating mga sarili para sa Kanya. May mga pagkakataon na para tayo mga bulag na hindi man lang natin makita o mapansin ang kalagayan ng iba dahil ang buong atensyon natin ay nakatuon lamang puro sa ating mga sarili. Kung titingnan din po natin ang John chapter 6 verse 38, Juan chapter 6 verse 38, sinabi ni Jesus, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Dito malinaw na ang kanyang buhay ay nakatuon sa pagsunod sa Ama. Hindi sa pansariling interes. Malinaw kay Jesus ang kanyang layunin sa mundong ito. Walang ibang ginawa at ipinakita si Jesus, kundi sundin ang kalooban ng Diyos ng may buong pagpapasakop. Ang diwa po ng selflessness, mga kapatid, ay makikita sa katotohanang kahit na siya ay may ganap na karapatan at kalwalhatian, pero pinili niya itong isantabi para sa plano ng Diyos. Ano ba ang layunin ng Diyos sa buhay natin, sa bawat isa sa atin? Hindi lamang ito isang aksyon, mga kapatid, kundi isa itong panloob na pagkatao. Ang puso ni Kristo ay nakatuon sa kalooban ng Diyos, hindi sa sariling kagustuhan. Gayon din naman, kapag ang ating mga puso ay nakatuon sa kalooban ng Diyos, ang isang tabi ang sarili ay hindi isang opsyon para sa kapakanan ng iba. Kapag nakatuon sa kalooban ng Diyos ang ating mga puso, ang isang tabi ang sarili ay hindi isang opsyon para sa kapakanan ng iba. Sa ating buhay, madalas tayong nahaharap sa mga pagkakataong maaring iginigiit natin ang ating karapatan for some reasons. Ngunit ang tanong, nakahanda ba tayong piliing sumunod at isang tabi ang sarili para sa kalooban ng Diyos? At dito nagsisimula ang kababaang loob. Nagpapailalim tayo sa kalooban ng Diyos dahil iyon ang higit na mahalaga kaysa sa ating mga sarili. Nang tayo ay sumampalataya na kay Jesus, ipinapakita lamang noon na isinasantabi na natin ang ating mga sarili at hinahayaan natin siyang pagharian niya tayo ayon sa wangis at nais niya. Ang tunay na pagpapakababa ay hindi pagmamaliit sa sarili. Sa halip, ipinapakita nito na handa tayong i-priority ang kalooban ng Diyos at ang kapakanan ng ating kapwa higit sa ating mga sarili. Kaya ang tunay na paglagong espiritual, mga kapatid, ay nasusukat hindi sa taas ng ating nagagawa sa iba, maging sa iglesyang ito, kundi sa kahandaan natin na piliing magpakababa upang sundin ang kalooban ng Diyos. At dahil dito, nais ng Diyos na suriin natin ang ating mga puso. Handa ba tayong magsakripisyo ng oras, karapatan at kaginhawahan para sa kapakanan ng ating kapwa? Ang kababaang loob ay nagsisimula sa pusong marunong magparaya, marunong magbigay, at magtiwala sa kalooban ng Diyos. At kung nais nating lumago sa wangis ni Jesus,
Kailangang makita rin sa ating buhay ang ganitong uri ng selflessness. Isang mapagpakumbabang puso na hindi lamang ipinapahayag, kundi isinasabuhay araw-araw. Pangalawa, kung paano ipinakita ni Jesus ang kababaang loob. Pangalawa, sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba o yung servanthood. Sa Marcos chapter 10, verse 45, Marcos chapter 10, verse 45, ay ganito po ang sinasabi. Sapagkat ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang pantubos sa marami. Sa talatang ito, malinaw na ipinapakita ni Jesus ang layunin ng kanyang pagparito. Tinawag niya ang kanyang sarili na anak ng tao. Isang titulo na may karangalan at otoridad. Ngunit sa halip na gamitin iyon upang paglingkuran siya ng mga tao, sinabi niya na siya ay naparito upang maglingkod. Sa kultura ng panahong iyon, ang pinuno ang pinaglilingkuran. Ang may kapangyarihan ang inuuna. Ngunit binago ni Jesus ang pananaw na iyon. Ipinakita niya na sa kaharian ng Diyos, ang tunay na kadakilaan ay nasusukat hindi sa dami ng naglilingkod sa iyo, kundi sa dami ng pinaglilingkuran mo at sa kahandaan mong ialay ang sarili mo para paglingkuran ang iba. Nag-set si Jesus ng isang standard ng servanthood. Si Jesus na pinakadakila at karapat dapat paglingkuran ay sukdulang ipinagpahuli ang sariling kapakanan ng walang mintis. Hindi lamang basta isang serbisyo ang tinutukoy dito, mga kapatid. Ang sabit sa talata, ibigay ang kanyang buhay bilang pantubos sa marami. Ang paglilingkod ni Jesus ay hindi limitado sa pagtuturo o pagpapagaling. Ito ay umabot hanggang sa kusang pagbibigay, kusang pag-aalay ng kanyang sariling buhay. Ang salitang pantubos, mga kapatid, ay tumutukoy sa halagang ibinabayad upang palayain ang isang alipin. Ibig sabihin, ang kanyang paglilingkod ay may layuning magligtas. Ito ay sakripisyo para sa kapakanan ng iba. Dito natin nakikita ang puso ng pagiging servant. Hindi ito paghahanap ng papuri, kundi paghahandog ng sarili. Hindi ito pag-angat ng sariling pangalan, kundi pagbibigay ng sarili para sa iba. At kung si Jesus, ang Panginoon, ay naglingkod, ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Ang pagsunod kay Kristo ay hindi lamang paniniwala sa Kanya, kundi paglakad sa Kanyang halimbawa. Ang tunay na tagasunod niya ay may pusong handang maglingkod kahit walang kapalit, kahit walang pagkilala, at kahit may kasamang sakripisyo. Isang napakalinaw na larawan ng servanthood ni Jesus ay matatagpuan din natin sa John chapter 13, verses 3 hanggang 5. John chapter 13 verses 3 to 5, kung saan hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Sabi doon, alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa kanya ang buong kapangyarihan at alam niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't siya'y tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis
sa kanyang baywang. Alam ni Jesus kung sino siya. Alam niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Ngunit sa kabila nito, siya ay tumayo, naghubad ng kanyang balabal, kumuha ng tuwalya, at ginampan ang gawain ng isang alipin. Hindi po ba't yun ang ipinapakita ng kwento? And take note mga kapatid, sa kultura ng mga Hudyo, ang paghuhugas ng paa ay gawain ng isang pinakamababang alipin. Ngunit si Jesus, Panginoon at Guro, ang siyang gumawa nito. Sa kaharian ng Diyos, ang dakila ay hindi ang nakaupo sa trono, kundi ang nakaluhod upang maghugas ng paa. Handang maglingkod sa iba. Mga kapatid, na nakakagulat dito, ay hindi lamang ang ginawa ni Jesus, kundi kung kailan niya ito ginawa. Kailan ba niya ito ginawa? Hindi ba't ginawa niya ito the night bago ang kanyang pagdurusa? Ipinapakita lamang nito na kahit sa oras ng kanyang sariling paghihirap, inuna pa rin niya ang kapakanan ng iba. Naghihirap na ang loob ni Jesus that time. Dahil kinabukasan ay haharapin na niya ang pagdurusa. Ang pagiging servanthood ni Jesus ay hindi nakadepende sa kanyang kalagayan. Ito ay bunga ng kanyang pusong laan at lingkod para paglingkuran ang mga alagad anuman ang mangyayari. Pagkatapos niyang hugasan ang paa ng kanyang mga alagad, sinabi niya sa John chapter 13, verse 14 to 15, "Kung ako nga na Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo rin ay nararapat maghugas ng paa ng isa't isa." Nag-iwan si Jesus ng isang halimbawang dapat rin nilang tularan. Hindi lamang ito utos na gawin ang parehong ginawa niya, mga kapatid, kundi paanyaya na yakapin ang parehong postura ng puso upang paglingkuran ng iba. Hindi po ba't napakagandang halimbawa iyon ng Panginoong Jesus? Kung minsan ang totoo, nagbabalik lang tayo ng kaukulang service sa ating kapwa dahil mayroon silang ipinapakitang maganda sa atin. Hindi po ba't ganun ang tao? Ngunit si Jesus, ang nasa isip niya ay magpakita pa rin ng halimbawa sa mga alagad kung paano maglingkod. Kahit hindi sabihin, kahit walang hinihintay na kapalit, suklian man ito o hindi. Ipinapakita nito na ang paglilingkod ay hindi lamang para sa mga may mababang katungkulan, kundi para sa bawat tagasunod ni Kristo. Ang dapat na maging attitude natin ay ito, mga kapatid. Maglilingkod ako dahil mahal ko ang pinaglilingkuran ko na nagpakita rin naman ng parehong halimbawa na dapat kong ipamalas. That's the right attitude. Ang tunay na paglilingkod ay handang gumawa ng mga bagay na mas mababa, mas mahirap, at kahit hindi napapansin. Sa panahon natin ngayon, ang paglilingkod ay kadalasang hinahaluan ng mga kondisyon. Maglilingkod ako basta may pagkilala, may papuri, may kapalit. Ngunit ang halimbawa ni Jesus ay nagtuturo sa atin ng ibang uri ng paglilingkod. Paglilingkod na bukal sa loob at walang hinihintay na kapalit. Paglilingkod na hindi iniisip ang sariling kapakanan kahit na may mabigat na pinagdadaanan alang-alang sa pangangailangan ng kapwa. Hindi ba't ito ang uri ng paglilingkod na makikita sa isang magulang na patuloy na nag-aalaga ng kanyang mga anak kahit sa kabila ng kapaguran at karamdaman? Gayon din sa isang kapatid sa loob ng iglesia
na tahimik na tumutulong kahit walang nakakaalam, at sa isang mananampalataya na patuloy na nagmamahal kahit hindi sinusuklian. Humahanga at nagpapasalamat ako sa Diyos sa mga kapatid na naglilingkod kahit minsan hindi man na-appreciate ang kanilang paglilingkod. Purihin ang Diyos sa buhay niyo mga kapatid at ipagpatuloy lamang po natin iyon. Kaya ang tanong, tayo ba ay naghihintay na paglingkuran ng iba? O tayo ba ay nakahanda upang maging isang lingkod at maglingkod? Sa loob ng iglesia, handa ba tayong tumulong kahit hindi ito ang gusto nating gawain? Sa ating mga tahanan, handa ba tayong maglingkod kahit hindi tayo napapansin? Sa ating pakikitungo sa kapwa, handa ba tayong magpakumbaba upang ipakita ang pag-ibig ni Kristo? Sapagkat ang servanthood ay hindi lamang gawain ng kamay, kundi salamin ng ating puso. Ang servanthood ay hindi lamang gawain ng kamay, kundi salamin ng ating puso. Kailanmay ang paglilingkod ay hindi nagpapababa sa atin. Ito ang naglalapit sa atin sa wangis ni Kristo. Paglilingkod na hindi man pansin ng mata, ngunit pansin ng Diyos. Kapag tayo ay naglilingkod, mas nagiging malinaw sa ating buhay ang ebanghelyong ating tinanggap. At habang tayo ay natututong maglingkod gaya ni Jesus, mas nahuhubog tayo hindi lamang bilang mga tagasunod niya, kundi bilang mga kasangkapan at ambassadors o ambassadress niya dito sa mundo. Pangatlo at panghuli, kung paano ipinakita ni Jesus ang kababaang loob, ay sa pamamagitan ng pagsunod hanggang kamatayan. Obedience even to death. Sa Filipos chapter 2, verse 8, ay ganito po ang sinasabi. At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Sa talatang ito makikita natin ang sukdulang lalim ng kababaang loob ni Jesus. Hindi lamang sa pagsasantabi ng kanyang kalwalhatian, hindi lamang sa paglilingkod, kundi sa ganap at tuloy-tuloy na pagsunod sa kalooban ng Diyos hanggang sa pinakadulo. Sa kanyang pagiging tao, tunay niyang tinanggap ang limitasyon ng pagiging tao. Naranasan niya ang pagod, sakit, tukso at paghihirap. Ngunit sa kabila nito, pinili niya pa rin magpakababa at magpailalim sa kalooban ng Ama. Ang sabi ng talata, siya ay naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan. Pansinin po natin yung salitang hanggang. Ito ay nagpapakita ng hangganan. Hindi bahagyang pagsunod, hindi pansamantala lamang na pagsunod, kundi pagsunod na umabot sa sukdulan. At hindi basta kamatayan lamang mga kapatid, kundi kamatayan sa krus. Sa panahong iyon, ang kamatayan sa krus ang pinakanakakahiya at pinakamasakit na uri ng parusa. Ito ay para sa mga kriminal lamang. Ngunit iyon ang landas na tinahak ni Jesus alang-alang para sa atin. Dito natin nakikita na ang tunay na kababaang loob ay laging humahantong sa pagsunod. At ang tunay na pagsunod ay may kasamang pagsasakripisyo. Pag-aalay ng iyong buhay, alang-alang para sa iba. Ang pagsunod ni Kristo ay hindi bunga ng kanyang takot o anumang pamimilit, kundi kusang loob na pag-ibig at pagtitiwala sa Ama. Alam niya at malinaw ang sakit na kanyang haharapin,
Ngunit pinili pa rin niyang sumunod. Ipinakita ni Jesus ang dakilang halimbawa ng pagpapakababa sa pamamagitan ng paglilingkod hanggang sa kamatayan, bagaman siya ang pinakadakila sa lahat upang tayo man ay maglingkod at mag-alay ng ating buhay para rin sa iba. Sa ating mga tao, madali tayong sumunod kapag magaan ang utos at malinaw ang benepisyo. Ngunit paano kung mahirap? Paano kung may kasamang pagdurusa? Magpapatuloy pa ba tayo o susuko na lamang? Ang buhay na nakalulugod kay Jesus ay buhay na handang sumunod. Kahit may kabayaran, kahit may sakripisyo, at kahit hindi natin lubos na nauunawaan ang mga bagay-bagay. At katulad ng sinabi din niya sa John chapter 4, verse 34. John chapter 4, verse 34. Ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Ipinakita ni Jesus na ang pagsunod sa kalooban ng Ama ang kanyang pangunahing layunin at lakas. Kung paanong ang pagkain ang nagbibigay buhay at sustansya sa katawan, ganoon din ang pagtupad sa kalooban ng Diyos. Iyon ang nagbibigay sigla at direksyon kay Jesus. Ibig sabihin, hindi lamang obligasyon ang pagsunod para kay Jesus. Ito ang kanyang kagalakan at misyon. Ito ang kanyang malinaw na layunin kung bakit siya isinugo ng Ama. Ang kanyang puso ay nakatuon hindi sa sariling kagustuhan, kundi sa ganap na pagtupad sa ipinapagawa ng Ama hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Ang sukdulang larawan ng kababaang loob ni Jesus ay ang krus. Hindi niya sinunod ang sarili niyang kalooban, kundi ang kalooban ng Ama. Kahit ito'y may kasamang sakit, kahihiyan at kamatayan. Sa kabila ng lahat ng iyon, hindi siya umatras. Ang krus ay simbolo ng pinakamataas na sakripisyo ng self-obedience. Ang krus ang patunay na ang pagsunod na ginawa ni Jesus ay ganap. At doon din natin nakikita ang pag-ibig na kailanmay hindi umatras. Hindi nag-alinlangan at hindi tumigil hanggang wakas. Ang kababaang loob ay nagkakaroon ng pinakamalalim na kahulugan kapag ito ay nakatuon sa ganap na pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Hindi lamang kapag magaan o madali ang buhay. Tulad din ng sinabi sa 1 John chapter 3, verse 16. Unang Juan chapter 3 verse 16, dito natin nalalaman na ang pag-ibig na inihandog niya ang kanyang buhay para sa atin. Ipinapakita ng talatang ito na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang sa salita o damdamin, kundi mayroong kalakip na gawa, mayroong kalakip na sakripisyo. Nakilala at naramdaman natin ang pag-ibig dahil una niyang ipinadama ito sa atin nang minsang ibigay o ialay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin. Ang sukatan ng pag-ibig ay hindi kung gaano karami ang ating mga sinasabi sa ating kapwa, kundi kung gaano ba kalaki ang kaya nating ialay para sa iba. Malinaw natin nakita na ang pagsunod ni Jesus ay hindi para sa sariling kapakanan, kundi para sa kapakinabangan ng iba. Iyon ang kaligtasan ng buong sangkatauhan. Ang ganitong uri ng obedience ay nagpapakita na ang pagpapakababa ay hindi nasusukat sa isang maginhawa at maayos na pamumuhay, kundi sa kakayanang magtiis at sumunod sa Diyos kahit sa mga panahong mahirap. Sa ating buhay, ang halimbawa ni Kristo ay hamon sa bawat isa sa atin. Handa ba tayong sumunod sa Diyos kahit mahirap, masaktan o maaring hindi maging komportable?
Nakikita ba natin na ang pagsunod ay mahalaga bilang paraan upang ipakita ang kababaang loob at pagmamahal sa Diyos at sa kapwa? O inuuna pa rin natin ang ating sariling kagustuhan kapag magaan ang ating buhay? Katulad ni Jesus, ang pagsunod hanggang sa ating sariling krus ay maaring manghulugan ng pagtitiis sa maraming kailangang batahin, pagpaparaya sa opinyon ng iba, o pagtanggap sa hamon ng hindi iniisip ang sarili. Kapag natutunan nating isantabi ang sarili, ipinakita natin selflessness, at maglingkod sa kapwa, yung pagiging servanthood, natural na sumusunod ang pusong iyon sa Diyos, kahit pa ito'y may kaakibat na sakripisyo sa bandang huli ng ating buhay. Ang obedience ay hindi lamang tungkol sa pagiging relihiyoso o pagsunod sa anumang tuntunin. Ito ay bunga ng pusong nagmamahal, nagtitiwala sa plano ng Diyos, at handang magsakripisyo kahit umabot pa sa kamatayan. At katulad ni Kristo, ang tunay na kababaang loob ay nakikita sa ating kagustuhang sumunod sa Diyos, kahit pa ito'y nangangahulugang magtiis at harapin ang ating sariling krus. Kapag ito ay bumubukal sa ating puso, ang ating buhay ay nagiging patutuo ng kababaang loob at katapatan. Hindi lamang sa salita, kundi maging sa gawa. Kaya naman ang tunay at patuloy na lumalagong buhay espiritual ay nasusukat sa kahandaang ipailalim ang ating mga plano, ang ating mga hangarin at kagustuhan sa kalooban ng Diyos. Kahit pa ang pagsunod na ito ay humantong sa personal na hirap, pagtitiis o sakripisyo. At sa ganitong uri ng pagsunod, nasasalamin ang pusong tunay na nagpapakumbaba at lubos na nagtitiwala sa Diyos. Sa kabuuan ng mensahe, naging malinaw sa atin ang ipinakita ni Jesus kung ano ba ang tunay na kahulugan ng kababaang loob. Nakita natin na ang kababaang loob na ipinamalas niya ay nagsimula sa kusang pagsasantabi ng sariling kapakanan. Nagpatuloy na piliing maglingkod bilang isang alipin at umabot sa ganap na pagsunod sa kalooban ng Ama, maging hanggang kamatayan sa krus. Ang kababaang loob ni Jesus ay hindi pansamantalang pagkilos at ganap, kundi isang tuloy-tuloy na pamumuhay na nakaugat sa pag-ibig, pagtitiwala at ganap na pagpapasakop sa Diyos. Ipinapakita ng Filipos chapter 2 verse 5 ang sentro ng mensaheng ito. Taglayin ninyo ang pag-iisip na tulad ng kay Kristo Jesus. Ibig sabihin ng kababaang loob ni Kristo ay hindi lamang hinahangaan. Ito ay paanyaya na dapat din nating tularan. Kung paanong iyon ay pinakita ni Jesus sa atin, maging halimbawa nawa ito na susundan din natin habang bumubukal at nakikita sa ating pagkatao bilang mga Kristiyano. Dagdag pa rito, ipinapaalala rin sa atin sa Micas chapter 6 verse 8, Micas chapter 6 verse 8, na itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa, at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Ang kababaang loob kong gayon ay hindi optional sa buhay Kristiyano. Ito ay malinaw na nais ng Diyos para sa bawat isa sa atin, ang sumunod ng may kapakumbabaan sa Kanya. At gaya din ng sinabi sa Santiago chapter 4 verse 6, alalahanin din natin ito, God opposes the proud but gives grace to the humble. Tiyak ang kahihit na ng mga mapagmataas at tinitiyak din ng Diyos ang biyaya para sa lahat ng mga magpapakababa. Ang landas sa pagpapakababa ay maaring hindi madali sa ngayon, mga kapatid. Ngunit sa tulong at biyaya ng Banal na Espiritu,
magagawa rin nating ipamalas ito dahil ito ang landas na dinadaluyan ng biyaya ng Diyos mula sa iyo patungo sa buhay ng iba sa paligid mo. Hinahamon tayo ng mensaheng ito na huwag lamang manatili sa pakikinig o pag-unawa, kundi humakbang tungo sa pagsasabuhay ng mga katotohanang ating napakinggan. Mga kapatid, naway makita ng mundo ang wangis ni Jesus na impinapamuhay natin, ang isang mapagpakumbabang puso na hindi lamang isang salita, kundi na isasagawa. Hindi lamang sa loob ng ating iglesia, kundi sa araw-araw nating pamumuhay bilang Kristiyano. Sapagkat kapag ang isang Kristiyano ay nakikilala sa pagiging mapagpakumbaba, ang Diyos mismo ang siyang nabibigyang luwalhati at ang kanyang pangalan ang higit na nahahayag. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y manalangin.